What's up mga repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik, and today nagluto tayo ng ginataang tambakol. So sa video na to, ibabagi ko sa inyo ang aking step by step procedure kung paano ko niluto ito. So paano mga repa? Tara, samahan nyo ko muli at akin nang ibabahagi ang pagluluto nito. Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ginataang tambakol. So ito pa lang first step na ginawa ko dito. Ating munang pinirito yung ating tambakol o yung isda. Tinimplahan ko lang to ng asin. So to taste yan, so depende sa kapasidad niyo. Ang nagagawa kasi nito pag pinipito muna natin yung ating isda, mas tumitibay siya, meaning kasi hindi siya madudurog kapag niluto natin siya sa gata. Pero hindi natin siya pipituin ng todo. I-brown lang natin yung both sides ng ating isda. In that way, hindi siya manigas. So, pagka okay na siya, i-set aside nyo lang. Then, by batches ang pagluto natin dito para maluto ng maayos yung ating isda. So, binili ko pala itong isdang ito, isang buo. Pagkatapos yan, ang next step natin dito, binawasan natin siya ng mantika. Tapos tayo ay magigisa dito. So, naglagay ako dito ng maraming luya. So, 2 thumbs size na luya ang aking nagamit dito. Pagka pumutok na yung kanyang amoy o yung kanyang aromatics, sinunod ko naman dito yung ating sibuyas. Sibuyas, gumamit ako dito ng medium to large size. Tapos ito, hinuli natin dito yung bawang. In that way, yung bawang natin, yung kanyang aroma, mas lalong kumapit dito. Hindi natin siya inuna sa pagluluto. Sa bawang, pinipit lang natin siya ng bahagya. Gumamit lang ako ng mga 5 piraso. Pagkatapos yan, ako yung naglagay rin dito ng patis. Ito yung pinampaalat ko dito. Gumamit ako dito ng 2 tablespoon na patis. So, nasa sa inyo yan mga kaibigan. Pag gusto nyo ng malinamnam, pwede kayong gumamit ng mga MSG like Magic Sarap o kaya mga Knorr cubes. Kasi ito, naglagay rin ako dito ng 2 pirasong kamatis na ating hiniwa ng maliliit. So, gigisayin lang natin yan hanggang sa medyo malusaw yung ating kamatis. Ang ginagawa naman ng kamatis, mas lalo nagpapalinamnam ng ating lutong gata. Tapos yan, ating ibabalik dito yung niluto nating, pinirito nating tambakol. So, ayan, ganito ako magluto nito mga repa. So, hindi ko agad-agad lalagyan to ng gata. Ang gagawin ko dito ay ating papaksiwin muna ito. Ang nagagawa kasi ng paksiw o ng vinegar, plano ko kung ginamitan natin siya ng gata, napapaprolong o napapatagal niya yung lifespan ng ating ulam. Kasi kung wala yung suka, mabilis mapanis to. Kasi lalo na mayroon siyang kamatis. Kasi ito ating tinimplahan ito ng ground black pepper. Siguro mga 1 to 2 teaspoon. So, ayan, para mas lalong sumarap yung dinamnam ng ating isda. Kasi ito meron tayo dito 4 na siling haba. Ayan, pampa-aroma din yan. Hindi lang pampaanggang, pampa-aroma. Tapos ito, naglagay tayo dito ng ating suka. Siguro gumamit ako dito ng mga 3 kutsara. 3 to 4 tablespoon na vinegar ang aking hinalo dito. Tapos konting pamintang buo. Siguro mga 1 teaspoon. Tapos yan, ating itong pakukuluan sa loob ng mga 3 to 5 minutes. So, pagkatapos yan, huwag niyong haluin yan para yung suka natin ay maluto ng maayos. Kasi ito, naglagay tayo dito ng tubig. So, siguro maglagay tayo ng 1/2 cup na water. Kasi ito, yung ating, yung pecha, yung matigas na part, yun yung inuna kong ilagay dito, yung kanyang stem. Kasi yung kanyang dahon, ating ilalagay mamaya pagpatapos na. Kasi ito, naglagay ako ng gata dito. Bumili ako sa palengke ng worth 30 pesos. Yung unang piga lang yung ginamit ko dito, 2 unang piga. Siguro, measurements, gumamit ako dito ng mga 2 cups of gata. Yun ang akin din ginamit dito. Ngayon, malalaman nyo kung luto ng inyong gata pag yan ay nagmantika. So, ayan. Lulutuin lang natin to sa mahinang apoy. In that way, yung pagkakaluto ng ating gata, talaga maglalabas siya ng masarap na lasa. So, ito, almost done na tayo sa pagluto ng ating ginataang tambakol. Naway meron kayong recipe na maluluto for your family at garantisado ko sa inyong pagkasarap nito at hindi kayo kakabahan na ma-high blood kayo kung kakain kayo ng karne. So mas better kung kumain kayo ng ganito.
So again, this is Kuya Nicky. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong panonood ng aking video. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede naman mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So ayan, pinapakita ko lang dito yung aking closing time sa pagluto nito. So sana naibigan yung aking video. So ayan, nilagay ko pala yung pechay. Nilalagay natin yung pechay sa bandang huli para hindi naman ma-overcook. At kung bibili kayo ng pechay, yung maliliit lang, kasi pag malalaki, minsan mapapait yung mga yun. So kung bibili kayo ng pechay, yung maliliit lang. So maraming salamat ulit mga kaibigan. So ayan, nagmantika ng ating ginataang tambakol, kaya talagang pagkasarap niyan.